boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Morning. Good morning, good morning, good morning. Muulan. Malamig ang panahon. Hindi ko alam kung anong weather pero malamig siya. Dahil sa ulan, dulot ng ulan ng hangin. Ayan, ihatid natin si Ona Girl ngayon sa kanyang work. At day off naman tayo. Uy, sarap. Sana all. Sana all. Ayan. So, kwento ko na ba kung ano nangyari? Marami nang nag-aantay. Ano na nga ba ang update sa ating status? Oo. At sige, pagkahatid ko kayo na share ko sa inyo kung anong balita. Ba't kami nabalik ng Alberta? Ingat. Oh, update sa gasolina, boys and girls. Magkano na ba gasolina dyan sa inyo? 178 dito sa amin, sa Rocky. Yan. At andito tayo sa harap ng A&W dahil magkakape tayo habang kinukwento ko sa inyo. So, yun. Sa lahat po ng mga nagtatanong, no, at nagko-comment, ano ba talaga nangyari sa amin? Ba't kami biglang napabalik dito sa Alberta? Sa totoo lang, biglaan po ulit yung desisyon. Actually, hindi ulit. Ngayon talaga nabigla. Nung nakaraan kasi, talaga nag-decide kami at pinagplanuhan namin yung pagpunta namin sa Manitoba. So, marami po talaga siyang steps ang ginawa namin. Inaaral namin. Yung dito sa pagbalik namin sa Alberta is biglaan talaga. Sobra. Pero, yun nga, punta muna tayo ng Manitoba. Dumating po kami sa Manitoba last December 4, kung di ako nagkakamali, no? Kasi nag-resign ako ng November 30 sa A&W and bumiyahe kami ng 2 o 3. Tapos nag-overnight kami sa Saskatchewan. Ayan, shoutout nga pala kay Boss Mark tsaka kay Sir Nat. Dinaanan namin sila, no? Hello po sa inyo. That's bro. Yan. So December 4 dumating kami doon and hindi agad ako nakapagtrabaho noon kasi ewan ko ba pagdating ko kasagsaga ng storm ng winter. At pagdating namin negative 30 yata or 35 na once na bumaba ka ng sasakyan, mahapdi talaga sa tenga, as in parang masakit sa tenga, no? So ganun yung weather and hindi ako nakapag-work agad doon. Parang nagpahinga muna ako ng 5 days, sabihin na nating 1 week bago ako nakapag-start sa work. And then doon, okay naman trabaho. Kung mapapanood nyo yung ibang vlog ko, sa mga nakasubaybay doon sa vlog ko, tumira po ako sa bahay ng pinsan ko, yan, kina Boss Marvin, tsaka kay Boss Raquel, kay Madam Raquel. Ayan, at doon muna kami for about 2 weeks yata, mahigit. Habang nag-aantay ng may mababakanting apartment. Dahil sobrang small town po yung napuntahan ko, no? Tapos winter pa, kahit naman siguro saan, no, wag lang sa city, mahirap talaga makakita ng apartment lalo na pag winter time. So nahirapan kami maghanap nun, kaya napunta kami sa mga after 2 weeks mahigit yata kami bago kami nakalipat doon sa likod ng restaurant. Sorry. Ang inupahan lang namin doon, boys and girls, ay room. So, sa may-ari din yun ng restaurant, nakiusap lang ako, no, na baka pwede upahan na lang namin yun. Kasi kay Kirk yun originally. Tapos plano niya yun, inupahan niya yun, kasama yung isang kwarto para kay Nakati. Para pagdating ni Nakati, dalawa yung room nila. Since wala pa naman si Nakati that time, sabi ko baka pwedeng kami na lang muna iuupa doon. So, yun. Fast forward, pinaupa niya kami. And walking distance lang ako. Tapos nagkataon si Ona, may co-op na maliit doon. Doon din siya nagtrabaho.
Ayan. Buong winter, dahil nga advantage lang sa amin, dahil walking distance lang. So, okay naman yung trabaho. Smooth naman. Yung mga locals doon, napakababait. Sobrang babait ng mga local doon. Yung mga Canadian, yung ibang mga lahi, sobrang babait nila talaga. Ngayon, no? Bacon and egger. Kaso marami nangyari, no? Doon sa Manitoba na hindi namin inaasahan. Yun nga, nagkasakit ulit ako. Tapos, nagka-check engine light yung sasakyan ko, di ba? Dinala ko sa, noong January, dinala ko sa Mitsubishi. February, nila binalik sa akin. Tapos after nun, to be exact, February 19, nasunog yung sasakyan ko. Nasunog yung ginagamit ko sasakyan. And after nun, parang siyempre ang daming mga iniisip, ganun. Back and forth sa usapan namin ng insurance. Kasi hindi pa naman, to be honest, hindi pa naman ganun ka-busy sa store. Kaya nag-host lang kami ng event ng February, which is Valentine's Day. Tapos merong isang event doon na tinatawag sila na Wine Survivor. Ganun. Dalawa lang yung event na pinakamabigat nung time na sa restaurant. Pero other than that, tuloy-tuloy lang. Kaso nga dumating nga yung time na nasunog nga yung sasakyan ko. February 19. Tapos wala pa kaming, kasi 19, halos almost 1 month din bago nabigyan ng result yung aking insurance. So, nabayaran naman yun, kaso nga lang hindi lahat. May kulang pa rin. And yung mga hindi po nakakaalam, panoorin nyo na lang po yung details doon sa mga nakaraang kong vlog. Tapos eto na, boys and girls, kung ba't kami biglang umalis na Manitoba. March 9, nag-message sa akin yung may-ari ng restaurant. Sinasabi sa akin na na-deny yung LMIA natin, which is yung in-apply nila. First time nila mag-apply ng LMIA, boys and girls. And nung una, syempre, hindi nila namin mga kung paano yung process or what. May background sila kung paano mag-apply kasi maraming business yung boss ko eh. Alam nila paano mag-apply, pero yung sa restaurant mismo, first time mag-apply ng restaurant ng LMIA. Nagbukas siya, new ownership, hindi naman nagbukas. Kasi bukas siya since 2021. Kaso nga lang, new ownership siya nung last year ng April. So 2025 April, new ownership siya. At nitong mabilis lang sa Manitoba, boys and girls. 1 month lang yung job posting nila doon. Kasi ngayon alam ko 2 months na eh. 1 month lang job posting nila. And nai-apply nila kagad kasi pinapadala nila sa akin yung mga email eh. Transparent naman yung may-ari. So ito na yung natin, application natin, status natin, ito ganon. Fast forward ulit. Nga, March 9 na din na yung lamiya namin. And tinanong ko yung boss ko, anong plano? Sabi niya, huwag ka mag-alala, itatry ulit natin. Itatry natin mag-apply ulit. So, nagkataon, nakakausap ko siyempre, andito naman si Shamay, yung anak natin. Nakakwento ko sa kanila. Sabi ko, ito yung sitwasyon namin dito. Na deny yung LMIA natin. So, yun ang nangyari. At naikwento naman ni Shamay dun sa isa niyang kakilala na nandito sa Manitoba, sa Alberta, sorry. At nung nakwento niya yun, after 3 days, nagsabi si Shamay na
na ano na balik na lang kayo dito. Total marami naman kayong kakilala rito. And before that pala, ulitin ko lang. Sorry, meron ako sa bibig. Ang hirap pala magsalita pag kumakain. Kaya lang. Yan. So before that pala, balik muna tayo. So February 13 po ang tapos ng aking open work permit, yung vulnerable open work permit, February 13. And nakapagpasa po kami ng extension using the LMA number application. So application pa lang po yung ginamit namin kasi wala pa siyang positive LMIA, no? Nag-extend po ako using that application nung February, kung daw nagkakamali, February 5, between 5 to 10. Doon po kami nag-apply ng extension namin. So nag-grant naman po yung extension namin. So eligible po kaming magstay at ang tawag po ay maintain status or abang tawag doon, implied status. Yun po yung gamit namin hanggang February 2027 next year. Or may ganun po yun, or until the decision has made. So hindi naman po porket sinabi hanggang 2027 kami ay hanggang 2027 kami ay valid kami mag-work. May ganun pong may ganun pong kasunod po yun. Anyhow, ayun na nga po, February, so nakapag-extend kami, so okay na. Sunod-sunod to, ang bilis nga ng pangyayari, biruin mo December kami dumating, 1 month, nagkaroon ng problema yung sasakyan, January, February, nakapag-extend ako, and February 19, hindi pa lumalabas yung, nakapag-extend na kami, February 19, nasunog yung sasakyan ko, at March 9, March 9, sinabi sa akin ng boss ko, denied yung LMIA natin. So, yun, ito na nga, nakwento nga siya. Sabi niya, total, marami tayong kakilala rito sa Alberta, baka sakali na dito na lang kayo, sama-sama ta. Kasi, inuupahan pa rin namin, bossingers, tong bahay dito, yung nakikita nyo. Nagbabayad pa rin kami ng upa dito. Tapos nagbabayad kami ng upa sa Crystal City. So dalawa po yung binabayaran namin upa, medyo mabigat. Kasi naghanap kami ng renter dito, ng room for rent. Pero dahil winter nga, hindi uso yung nagta-transfer. Kami lang yung kami lang yung nag-transfer, no? Lumipat ng lugar. So walang mga bago na naghahanap ng apartment dito sa Rocky Mountain House. So na-post yun ng December. Hindi naman na-post, kung mga parang naka-alok-alok lang. Kasi hindi ko pwede naman i-post December, January, February, March. Hanggang March, 3 buwan naka-post yun. Walang umuupa. Bala kasi namin room at least 500, 650, ganun kung magkano man. Basta hati. At ayun. So, nag-isip kami ng 1 linggo. Pinag-usapan namin ano bang pwede. And yun nga. Total, marami naman akong konti lang. Hindi naman marami. Kumaga parang may mga naka-implied status naman tayo. So bumalik na lang kami rito, nag-decide kami bumalik dito sa Alberta dahil na-deny po yung LMIA namin. At paano ba susunod kong sasabihin? Yun po talaga yung reason kung ba't po talaga kami umalis ng Manitoba. Dahil i-apply daw, sabi niya, i-apply daw niya. Pero hindi ko rin, ewan ko ba, kung bakit parang nung nabigyan ako ng opportunity na, hindi na opportunity, yung mga parang sinabi na pwede ka naman bumalik dito sa Alberta. Although marami nagsasabi parang nasa Manitoba na, bumalik pa ng Alberta. Alam mo naman sa Alberta, mahirap ma-PR. Well, ginagawa po naman po natin lahat, no? Yung paraan para ma-PR tayo dito. At hindi naman tayo naglalaro-laro lang. May mga desisyon tayo dapat na pagdesisyonan talaga. At meron din tayong mga obligasyon
na dapat gawin, ano? Unang-una sa pamilya natin. At syempre, kasama dun yung prayers natin na nawa ay makuha natin yung inaasam-asam natin na permanent residency. So yun po, sa mga nagtatanong po ulit, no, kung ba't kami na balik ng Alberta, yun po ang dahilan. At sana po sa mga sa mga nanonood dyan, ano, at meron kayong kakilala na nagbibigay ng LMIA or anything na makakapag-extend ulit sa akin, although naka-employed tayo ngayon, ay andito lang po ako, si Randy Boy. kumakatok po, no, kumakatok po sa inyo, at naghahanap ako ng LMIA again para to extend another life, no, dun sa amin, sa aming journey dito sa Canada. Wala pa naman kami sa end, pero syempre hangga't wala tayong nakikitang LMIA boys and girls, at hindi tayo napapanatag. So continue pa rin yung paghahanap natin ng LMIA. And yun, sana po nasagot namin yung mga katanungan nyo, at nawa ay na-explain ko na maayos. Hindi ko man detail kasi may mga previous vlogs naman ako doon sa mga nakakasubaybay po sa akin noon, sa amin, alam po nila yung nangyari. And ayun nga, 10 days na ako hindi nakapag-post kasi pagdating namin dito, ang daming inasikaso, hindi ko na na-vlog yung mga dapat asikasuhin. So yun, maraming salamat sa suporta, boys and girls, and don't forget to like, share, and subscribe dito sa Randy Boy channel natin. Maraming salamat po. Ingat kayo lagi. Bye. God bless.